Sa ating programang Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH, makapanayam natin ang mga taong nagtungo sa Biringan City. Tinitingnan ko yung the vastness of the place. Alam nyo, a combination of the very old, kung ano yung nakikita ninyo parang mystical city, yung parang palasyo, pero yung iba hindi nakadikit sa lupa. Alam niyo ibig sabihin, yung bang parang nakalutang. Parang nakalutang. Kakaibang naririnig ko dito, lalo na ang barkong iyon. Yung naririnig na parang barko. Doon tayo. Ha? Doon tayo, punta tayo doon. May palanas, tas hinto tayo. Oo, kasi may narinig ako ngayon lang. Malayo ba rito yung mga barko? Hindi. Oo nga, ilog to, di ba? Oo. Nangilabot ako guys, first time ko po. Ngayon ko lang po narinig. Hindi siya imahinasyon eh. Misteryo ng Biringan City. Sinasabi na hatid talaga silang ng pasahero galing ng Biringan. To help Mother Earth na to love one another, not to destroy the planet. Anong itsura? Napugot ang ulo. Anong lumalabas? Biringan City sa Samar. Paano ba ito mararating? Pwede ba itong marating sa pisikal? Pwede rin ba itong marating sa astral? May mga taong nagtungo sa naturang lugar. May sumasakay na hindi katulad sa atin. May sumasakay na hindi katulad sa atin. Isang maalamat na syudad, ang Biringan. Pero papaano kung makarating ka rito? Makakabalik ka pa kaya? Meron ditong sinasabi na hatid talaga silang ng pasahero galing ng Biringan. Patay na ano? Sinasabing ito raw ay pinamamahayan ng mga engkanto. At ito raw ay napaka-advance na lugar, isang lungsod. At kapag nakita mo ang totoong itsura nito, ay mapapamangha ka at makikita mo iba't ibang mga nilalang. May mga tao na ating kakapanayamayin ngayong gabing ito, sa gabi ng misteryo, na sinasabing napuntahan nila ang Biringan City sa pamagitan ng pisikal na pagtungo doon. At yung iba ay sa pamagitan ng astral travel. Ang laki ng lugar. Pero biglang meron nasa harap ko na napaka-formal. Iniimbitahan ko po kayong lahat na panoorin ang programa ni Ray Sibayan sa gabi ng mga misteryo. Alas 10 po. Tama po ba yung aking title? Basta panoorin po ninyo dahil napakahalaga ng mga usaping ito dahil ito po ang naiintindihan ng mga kabataan at ng bagong henerasyon, yung tungkol sa kinabukasan ng buong mundo. Hi guys, this is Master G o Master Gala from YouTube. Oo, iniimbitahan ko po kayong manood ngayong gabi ng misteryo. Opo. Dito po sa DZRH. Ito po yung story tungkol po sa Biringan City, yung maalamat po na syudad sa Samar na talaga nakakapangilabot na i-vlog ko din po sa ating YouTube channel. So, yan. Thank you po and God bless you all. Bye! Yan ating pag-uusapan ngayong gabing ito sa gabi ng misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.
Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Welcome sa ating program Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Saturday. Ngayon po ay Lucky 9, December 9, 2023. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Naku, napaka-interesting pa rin po ating pag-uusapan ngayon pong gabing ito mga kababayan. Tungkol po sa ano man masasabi natin, no? Misteryo ng biringan, mahiwagang biringan, enchanted biringan. Naku naman, no. Abay, ano ba ito? Ito ba'y nakikita ba ito ng mga tao? Talaga bang nag-exist ang naturang lungsod dyan sa Samar? Ano ha? May mga makapanayan po tayo ngayon pong gabing ito mga kaibigan. Napaka-swerte ho natin. Atin pong makakapili ngayon po gabing ito sa ating program. Si Miss Elizabeth Oropesa na talagang matagal na ho nating gustong makausap tungkol po sa kanyang spiritual journey, sa kanyang ginagawa ngayon. I understand siya po ay aktibo sa astral travel. Miss Elizabeth, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi din sa iyo, Ray. Pwede ba kitang tawaging Ray na lang? Yes, ma'am. Opo. Oho, salamat po. And kayo po ay narito po sa ating program. Ano po? Welcome sa ating program. Isa pong malaking karangalan na naimbita ako at makasalamuha ang lahat ng followers at mga nanonood sa iyo. Mm-hmm. Thank you very much. Yes, ma'am. Abay, very interesting po yung inyo pong pagtungo po sa biringan, pero ito po ay sa astral, and marami ho ang namangha at marami ang talagang yung nakita ni Miss Elizabeth, ni Ma'am Elizabeth sa pagtungo niya sa biringan, sa astral travel ho ninyo. Ma'am Elizabeth, ano ho ba yung talagang yung bungad pa lang nung kayo ho papunta doon? Wala ako talagang planong pumunta doon before. Kasi wala naman akong, normally pupunta lang ako sa isang lugar through astral traveling if it's very important, kung meron talagang kailangan gawin o may matutulungan. This time, masyado nang marami ang nagre-request sa akin na kung maaari ay tingnan ko kung totoo ang biringan o biringan mystical city. Opo. Wala namang mawawala. So sabi ko, itatry ko. Hindi naman ako nangangako na makakarating ako. Itatry ko lang, susubukan ko. Kasi hindi naman, sa mga katulad ko, alam ko na may proseso para makarating at makapasok sa mga lugar na may misteryo. Yes. Ayan. Mamaya ipapaliwanag sa atin ni Ma'am Elizabeth kung paano niya ginawa yung kanyang pagtungo sa Biringan o Biringan City sa Samar. Pero dito sa isa pa rin nating guest ngayong gabi, ito talaga nagpunta mismo doon sa pinaka-lugar, Ma'am Elizabeth, itong si RJ Joaquin, aka Master G or Master Gala. Master Gala, magandang gabi sa iyo and welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Wala kang audio, RJ. Paki-on yung audio mo. Yan. Yung audio. Hindi na marinig. Paki-on mo. Ayan. Yun. Nagkakarinigan na tayo. Hi. Master G, welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Eto, awan ng Diyos, okay naman po. Nandito po ako ngayon sa Kidapawan City, sa Mindanao. Abay, very interesting yung pagtungo mo sa Biringan. Bakit mo naman naisip na magpunta ng Biringan?
Actually, talagang curious lang po ako, sir. Unang-una, nagpapasalamat din po ako sa pag-invite niyo po sa akin dito sa DZRH. Opo, Sir Ray. Karangalan din po sa akin. Kagaya po ng nasabi din po ni Ma'am Elizabeth Eropesa. Talagang na-shock din po ako na nandito din po siya. Yan, binabati ko din po siya ngayon. Idol po siya ng mama ko. Yo! Ma'am Elizabeth, abay, Hello sa mama mo. Hello daw sa mama mo, Master G. Yan. Ano po kasi, Sir Ray, ganito po. Yung mismong ano po talaga na yun is, bago po siya nagtitrending talaga sa YouTube, kasi ang content ko is more on cemetery po talaga po ako eh. Kumbaga, hindi po ako talagang, pagka naging curious lang ako sa isang lugar, saka ko lang pupuntahan. So yun, nag-try po ako na puntahan yun, yung lugar na yun na sinasabi nga nilang Biringan, pero yung mismong portal lang po o lagusan, yung sinasabi nila na malapit na daw po ako doon. Kaya lang, hindi ko po tinuloy dahil talagang kakaibang experience po yung physical po na makarating ka doon sa lugar dahil mararamdaman mo po talaga na hindi lang po ikaw yung nandun eh. Talaga po. Ito sa area ng Gandara, no, sa may Samar. Opo. Oo. Tama po. At saka din po ako doon, sir yung time na yun, halos lahat po ng nandun na dadaanan ko bago kami makarating doon. Lahat sila po naniniwala. Wala po akong nakausap doon na hindi po naniniwala. At talaga. Anong sabi nila kapag kinausap mo tungkol sa Biringan? Ano po, may takot po yung muka. Yung iba naman natatawa dahil sabi, sigurado ka ba pupunta ka doon? Ganyan-ganyan na ayun nila maniwala. Baka hindi ka na makabalik. Ganon. So marami talaga nagpupunta doon, di nakakabalik sa daigdig natin. Ganun ba yun? Ha? Naliligaw sila o paano? Base po. Oo. Opo sir, base po kasi sa kanila sir, ang sabi nila sa akin, merong na nga nakabalik at meron na raw pong hindi. So ako naman, sinubukan ko lang na makarating doon. Kumbaga, hindi naman ako hindi ako totaling naniniwala ng una eh. Oo. Hindi, kumbaga lang po ba, yung out of curiosity, ayun din po sa content ko na puro gala nga po, yun. Tapos sinubukan ko and then nagtaka lang po ako, para lang po to make it short. Yung time na nagpunta po ako doon, yung hindi po nila kinikwento pa sa akin na may barko silang naririnig, is narinig ko po talaga na may barko na dumaan. I mean, parang papaalis na barko. Ganun po yung narinig ko. I think kailangan pakita natin sa ating mga televiewers yung part na yon na RHTV. Yung isa pa, yung pinakahuli na nai-send ko dyan. Yun yung sinasabi na mayroong narinig na barko tong si Master G, Ito ba yun? Wala pa. Ito yun eh. Yung may alitap-tap to, no? Master G, no? Punong-puno ng alitap. Na yan. Sabi ko, normal sir, na may ganyan kapag merong ibang vlogger na pupunta na may mga ganyang alitap-tap. Ngayon, ang sabi po sa akin, kaya ako kinilabutan, ngayon lang daw po. Kasi meron na silang ibang nasamahang vlogger eh. Hindi naman daw po ganun. So parang pakiramdam hindi ko ngayon kinikilabutan is sabi nila sa akin, parang wini-welcome ka daw. Nabasa ko din po sa ibang comment. Parang malapit ka na talaga doon sa sinasabi nga nilang Biringan. Sa bagay, ganyan ang paniniwala. Di ba, Ma'am Elizabeth, no? Ma'am, kapag yun daw puno o yung lugar ay punong-puno ng alitap-tap, may mga nakatirang mga engkanto. Tama ho ba yun, Ma'am Elizabeth? Merong particular na puno talaga na maraming alitap-tap kahit walang nakatirang mga engkanto. Ba yun? Katulad nung sa Bicol, merong mga punong ganun talaga. Pero karaniwan sa mga punong may engkanto ay may alitap-tap din. Kasi akala nga ng iba alitap-tap yun, pero hindi naman. Kundi yung mga maliliit na may pakpak na lumilipad. Tapos yung sinasabi ninyong barko, normally yon, meron talagang barko na sumusundo dun sa mga parang tinatawag natin nagko-commute, yung nakakarating doon o kinukuha ng iba, isinasakay doon para makatawid
Papuntang Biringan. Normally, hindi normally, rather kung hindi normal na pagpunta, katulad ng astral traveling, kung may pahintulot, hindi ka nasasakay ng bangka o barko. Actually, bangka yun. Pero ang sumusundo, hindi kasi ako sumakay dun eh. Hindi ako nagdaan doon. Ako, nandun ako mismo sa tapat ng pinto. 2 beses ako nag-try. Yung una, sarado. Umalis ako uli. Kasi, hindi ko alam kung paano ako papasok. Normally kasi, yung mga katulad ko, nagdadasal muna o humihingi ng pahintulot. Nagdala ko ng hindi po physical to ha, in my mind's eye, yung may in my parang imahinasyon po, may dala po akong bulaklak at mga prutas. Saka ako bumalik at humingi ng pahintulot kung kanilang tatanggapin. Hindi po advisable na mamilit eh. Saka bumukas. So nung bumukas po yun, so parang portal. Parang offering po yung binisualize nyo na mga bulaklak, ano po, sa kaprutas, Ma'am Elizabeth. Normal yan yung pag-alay eh. Dapat talaga marunong ka mag-alay eh. Parang paghingi mo ng pahintulot at patunay na wala ka namang masamang intensyon, na hindi ka kaaway. Pag bumukas yun, nung bumukas, hindi pa rin ako makapasok kasi may katulad nung naikwento ko, parang may kakaibang enerhiya, parang may waves, parang nasa tubig ka, pero actually wala ka naman sa tubig. Wala ka sa tubig. Pagpasok ko, unti-unting nawala yon, yung waves. Nakapag-adjust ako, tumayo ako saglit, na nakatingin lang, na nakanganga, kasi sobrang laki. At ang ganda-ganda nung itsura. Unti-unti lumiwanag sa harapan ko yung isang being na sumalubong sa akin. Sabi ko, siya muna nagsalita. Hindi nagsalita. Narinig ko lang. Sabi niya, ako po si Kring. Ang pangalan daw niya ay Kring. Ako po ang sasama sa inyo sa pag-ikot-ikot ninyo kung anong gusto ninyong makita, kung pahihintulutan kayo. Nagpasalamat naman ako. Pero syempre, yung attention ko, hindi lang nasa kanya. Yung itsura niya, magandang-maganda yung mukha. Pero para siyang kabute. Mushroom. Para siyang mushroom. Parang mushroom siya. Elemental nga, ano? Ganon yung itsura niya. Anyway, hindi ko alam kung gaano katagal yung linakad namin. Kasi, lahat ng bagay na dinadaanan namin, maraming iba't ibang sensation ang mararamdaman mo. Pati pang amoy. Napakabango. Pero iba't ibang klaseng amoy. May amoy tsokolate pa nga, amoy bulaklak, amoy malinis. Pero hindi amoy Tide, hindi amoy linabahan. Ibig sabihin yung parang bagong sikat ng araw, yung parang may linabahan ka na ang bango-bango ng lugar. Parang ganyan. Pero ito, ma'am, maputo lang kita, Ma'am Elizabeth, ma'am. Si Master G, meron din siyang naamoy doon eh. Talaga? May naamoy siya doon. Ipakita mo nga rito, RHTV, yung isang video na sinasabi parang may naamoy siyang ulam ba yun? Doon sa lugar? Opo, sir. Totoo po yun. Ngayon, nagtaka lang naman ako, bakit ako lang po ang nakaamoy? Samantalang yung 3 kasama ko noon, wala silang naamoy. Tinatanong ko nga po naamoy ko talaga po una, nagluluto, tapos sunod-sunod, iba-ibang putahin na. Meron ako naamoy na minudo, yung parang alam mo yung handaan. Talaga?
May party ha, may ganun. party. Diyos me. Ito Tapos bago po yun, Ayan. Oo. Ito Bago po yun, sir. yung Opo, video sir. mo, Master Jan, no? Pakinggan lang natin yung audio mismo ng video mo. ko yung mga kasama ko kung nakaamoy ba sila ng nagluluto. Sabi nila hindi raw. Ikaw, di ba, nakaamoy ka ba? Wala? Hindi. Ako, naamoy ko parang may amoy minudo, amoy handaan. Alam mo yun, guys? Tapos, bukod sa narinig kong barko, meron din akong, eto based on my experience, hindi po ako gumagawa ng sarili kong kwento. Na-experience ko po ngayon lang. Kasi sa dami ng napuntahan ko, dito lang ako nanginig ng ganito. At hindi lang ako nag-iisa. Dalawa kami ni Gestoni, yun yung nagbibideo sa atin na third cousin ko. As in talagang parang may kumakanta. Yung mga nagbibideo kayo. No? Narinig mo? Hindi. May mga aso rin. Actually, malayo na ito sa sa pagsanhan itong pinakabinalikan namin. Island, right? So far, San yun ang Island? experience ko na masasabi kung talagang nakakapangilabot. Bukod po dun sa Paki-off nakita yung namin audio ni nagliliwanag Master ng G mga dito puno. sa video. So, guys, kahit medyo nanginginig ako ngayon, Master G. ipagpapatuloy natin yung opo. So, mismo sinasabi itong ng lugar na to, daan. talagang Kung magubat meron to, tayong no? makita rito ng something Oo. or marinig na Opo, ano po siya? i-recommend natin. Actually, Pero yan po parang ang sabi sa akin ng bangkero talaga. Diyan talaga Ang nagpapababa. makikita Karamihan natin nga po dito, nung mga nagbablog. kawan. Kasi diyan daw po talaga yung pinaka-portal na sinasabi nila sa akin na kailangan daw ikutin mo yan dahil dulong bahagi daw po niya pag diniretso mo is puro puno na siya. Tapos yung lupa na ganyan, hindi na siya lupa na parang na dagat na parang pangkaraniwang lupa na. Tapos yun na po yun. Dire-diretso ka lang. Kaya lang hindi po ako nagano kasi inisip ko po baka mamaya maligaw kami, hindi ko alam yung daan. Baka di ka na makabalik. Baka doon po kami hindi makabalik. Naku. Ayan. So, Ayun, ito yung... Kung wala kang dalang alay, siguro mahirapan kang Motor. bumalik Oo. o makapasok at Malapit Opo, na ito. siguro po. Kasi ako po talaga, Ma'am Elizabeth, hindi po ako talagang sinasabi ko na ako'y 100% naniniwala dyan eh. Kumbaga, nag-explore lang po ako dahil base nga po sa content ko, talagang may pagka-misteryo siya eh. Kumbaga, parang hindi ko din alam yung mga way. Wala po akong Hindi, idea. pareho tayo. Hindi pa ako nakarating dyan. Nag-request lang yung mga followers ko na kung maaari try ko. And to make my point, I mean, ibig sabihin yung hindi ako naghanap o nag-video na kahit na para malaman ko yung kung ano yung katunayan, kung tunay ba yung ma-experience ko. Hindi ko pa nakapanood ng kahit na alam ng langit yan. Alam din nila yan. Opo. Curious din ako katulad mo, Mr. G. Mr. G. Opo, Master G. Master Opo. G. Master G. Master Gala. Pareho tayo. Ganito po kasi yung Sir at saka Ma'am Elizabeth at saka Sir Ray. Ray na lang. Oh. Ganito po kasi yun. Ako po kasi is 'di ba sementeryo nga po. Iba yung malayo nga po talaga yung content ko diyan sa Biringan eh. Sa mga lumalabas sa YouTube, mga nag-trending ngayon, ginawa ko hindi ko po totaling pinanood. Sabi ko, try ko lang punta. Total meron akong mga relatives sa Samar at saka sa Leyte. Iyon po. Nagpasama na ako dun sa pinsan ng mama ko. Tapos sa anak ng pinsan ng mama ko yan, yung kasama ko diyan yung nagka-camera sa akin. At ang kakaibang naramdaman ko po talaga dyan, yung nag-start kami mag-vlog bago mag-7, nakabalik na po kami, 10:30 almost na po. Nagtaka ko, bakit yung oras? Ang bilis. Ito po first, ko po to na experience. Samantalang yung chinay ko na video, pinag-compile ko na, hindi pa po umabot ng 30 minutes yata eh. Wow. Ganun sila talaga. Wala silang sense of time. Iba ang sense yung of time oras. nila. Ma'am Hindi katulad Elizabeth. ng oras natin. Opo, at saka yung naririnig ninyo, at saka, kasi ako nakapasok ako talaga. Yes. Yung community yon, different communities, may kanya-kanyang bahay, at saka palaging parang may kasiyahan at piyesta. Yun ang naririnig ninyo. Kaya nga, nung pumasok ako, ang feeling ko, ang bilis-bilis, actually matagal pala. Kasi lahat, para ka rin,
Para kang nasa isang misteryoso, napakaganda't mayamang barangay. Parang ganun. Yes, ma'am. Ma'am Elizabeth, binabanggit ho natin dito. So, doon sa binabanggit ni Master Gala, Master G, ni RJ, magkaiba yung time sa dimension na yon kaysa sa atin. Mas mabilis yung vibration ng kanilang mundo kaysa sa atin, ano ho. Kaya parang napakasandali lang yung pananatili ni na Master G sa lugar, pero matagal na pala sa daigdig natin. 3 hours 3 hours yung ginugol nila Pero same. Yan din yung nangyari sa akin. Opo. Sinabihan pa ako, huwag ka masyadong magtagal. Yung palang ibig sabihin kasi, yung hindi matagal sa kanila ay pagkatagal-tagal na sa atin. Yes, oo. Idagdag ko lang po, base lang po doon sa narinig kong storya. Meron daw po dyan na 3 araw daw pong nawala. Ngayon, nung nakabalik siya, akala niya kahapon lang siya nawala. Ayun. 3 araw na pala siya nawala. 3 araw na po siya nawawala. Opo, alright. Yung nakausap ko doon, ang sinabi sa akin, dati daw maraming nakakapasok sa kanila, maraming tinuturuang manggamot, maraming may sakit na gumaling. Yes. Pero ngayon daw, bihira na ang nakakapasok kasi wala nang masyadong paggalang at hindi na nila binibigyan ng importansya ang kalikasan at nakalimutan na ng sangkatauhan o ng kabihasnan o ng mga taong katulad natin na meron pang ibang nilalang ang Diyos bukod sa atin. We coexist. So, they feel bad and they had to make their families. May mga family din sila. Ang difference lang natin sa kanila, alam mo Master G, sila kasi mas mahaba ang lifespan kesa sa atin. Ang lifespan nila umaabot ng 100, 200, 300, 1,000 years. Pero namamatay pa rin sila. Yun ang difference. Akala ng iba, ng normal na tao, immortal sila. Hindi po. Mahaba lamang ang kanilang lifespan. Opo. Yun ang difference. Ma'am Elizabeth, natanong ho ba ninyo bakit sila nangunguha ng tao? Usually, yung mga kinukuha nila, okay. Kasi merong nagsasabi na may maligno daw dyan. Okay. Di ba ang sabi, nandudukot at mga maligno yung nandyan. Ang pinanggalingan po ng salitang maligno ay malignant. Yan ay mga espiritu na hindi maganda, masama ang intensyon. Katulad din po ng ating mundo o yung earthlings katulad natin, meron ding mga parting mga mischievous, yung katulad ng tikbalang o kapre, mischievous sila, hindi naman sila malevolent. Nangunguha kasi nalulungkot at naiinggit sa freedom ng mga ordinaryong tao. Pero normally, ang nakukuha nila, hindi na mamatay. Yun mismong kinukuha nila ang ayaw bumalik. So nawili na dun sa lugar. Alam niyo kung gaano kaganda? Diyos ko. Ayaw ng Ma'am, pakidescribe yung itsura, yung nakita ninyo. Una, gulong-gulo ako kasi ang una kong nakita, yung pagkalalaking structures, pero hindi siya building na yung mga straight katulad ng nakikita natin sa Makati. Hindi. Ito may mga korte, yung parang mga castles, parang kastilyo o kaharian. Pero hindi, pero nakalutang. Nakalutang? Ang hirap. Suspended. Wait lang po Wait lang po ma'am, sorry to cut your story po, Madam Elizabeth Oropesa. Wow, nakausap ko si Ma'am Elizabeth Oropesa. Sige lang. Ano po, may connection po yung sinabi nyo kasi actually po, yung papalapit na po kami dun sa may di ba pagkatapos ng may naamoy kami nagluluto, yung malapit na kami dun sa bayan ng Pagsanhan, meron po akong nakitang parang fog na straight lang po siya. Na nasa gitna po siya. Nung magbabangka kami, sabi ko, nakikita mo ba ako yung sa dulo? Para siyang fog na straight line lang siya. Naglagay pa nga po ako ng sample sa YouTube ko noon Yung para siyang fog talaga. O ganyan pero, yung pinagpatungan. Katulad mo, ikaw at may pinsan mo, yung iba kasi, kaya hindi nila nararamdaman, hindi kasing
taas ng sensitivity mo. Iba-iba ang level ng sensitivity ng tao. Hindi ibig sabihin komo hindi bukas ang third eye mo, hindi mo mararamdaman. Hindi, lalo na ngayon. Dahil nga doon sa Schumann's resonance, karamihan ng tao nakakaramdam. Ikaw mas sensitive ka, siguro kasin mo ganun din. Kaya nararamdaman at naamoy ninyo. Yung iba, hindi. Opo. So nung nakita mo yung Master J, yung fog na yon na suspended, ano nangyari? Meron ka ba nakitang mga bagay na nakalutang sa likod nun? Ano na po ang blanco lang po yung isip ko nung basta ang gusto ko lang is makarating kami ng bayan ng Pagsanhan kasi pag nakarating ka na rin po ng bayan ng Pagsanhan, ayun na po yun meron na daw po doon talagang daan na napapasukin kami. Tapos mag-ipagtanong na lang daw po namin. Kasi ang napuntahan ko po, nasa pagitan po ng Pagsanhan yun yung sinasabi nga nilang portal. Bukod po yung dun sa may Pagsanhan mismo. So, ang ginawa ko po, sabi ko, wag na lang, para pong wag na lang po na pumunta. Inano ko lang, kasi hindi po buo yung loob ko ng time na yun din. Kaya naisip ko baka mamaya may mangyari ba na kasi iba po talaga, para siyang fog talaga First time ko nakakita ganun sa tanang buhay ko na straight lang siya na fog. Para siyang, naalala ko yung kinuwento ng kaibigan ko, yun ang sabi naman ng kaibigan ko, baka yun na raw doon na daw yung pag pinasok daw yung baka yun na raw yung portal. Ewan ko lang kasi hindi din ako masyadong familiar doon sa Ma'am Elizabeth. Yun yung physical appearance nung entrance o nung bago ka makapasok dun sa actual portal. May portal talaga doon. Yun naman normally ang tawag ng mga tao sa pintuan na lagusan para makapuntas ka sa ibang dimension. Yun tinatawag nilang portal. Pero tama yung ginawa mong nag-iingat ka kasi kung minsan hindi nila gusto yung forcing through o yung hindi ka naman imbitado ay basta-basta ka papasok. Doon may mga nangyayaring hindi maganda. Ang katulad ang example na katulad niyan, katulad din ng bahay natin. Ikaw, hindi kita iniimbitahan, basta ka dumire-diretso, ni wala kang paggalang, ni hindi ka pumatok, wala kang madalang. Trespassing. Hindi nila gusto yon. Yun ang reason kung bakit may mga nasasaktan o nagkakasakit. Or yung iba naman, kasi tinanong ko yan, bakit may mga namamatay? Hindi nila pinapatay, kundi they die from being so frightened. Alam mo yun? Minsan atake sa puso. Yung natakot ng sobra. Hindi naman nila ginawa yun, pero natakot sa kanila kasi hindi ine-expect ng tao yung makikita nila at saka marunong din silang magalit. When they get angry, nag-iiba yung hindi ko pala pwede sabihin yung part na yun. Basta iba. Iba yung nag-iiba. Sa tansya nyo po, Miss Elizabeth, Ma'am Elizabeth, mga ilang araw po kayo nandun? Ako, ang feeling ko, sabi niya ang feeling ko, siguro 30 minutes lang ako doon Pero hindi, maghapon akong nawala. Maghapon. Pero ang kaganda, feeling ko ang bilis. Kasi ang dami ko pang gustong tingnan, ang dami ko pang gustong makita. Kaya lang, pinagsabihan ako. Sabi niya sa akin, huwag ka masyadong magtagal. Makakabalik ka naman. Huwag ngayon, huwag muna. Pero may kinuwento na sila. Tinanong ko kasi kung bakit sila napunta ron, bakit meron nun. Ang sabi sa akin, yun daw ang itinirang parte ng mundo para merong mapuntahan ng mga katulad nila. Hindi lang yan iisa. So marami sila. Meron hindi, maraming lugar na ganyan. Maraming lugar, different countries merong ganyan. Yan ay ginawa para din sa kanila kasi in fact, itong part na to, ang shock na shock ako. Bago ko umalis, ito yung part na alam mo ba kung sino ang nagturo sa amin kung paano maging mahinahon, huwag magalit, maging maunawain. Nakarating doon, pati si Jesus. Sabi ko, sinong Jesus? Sino? Jesus ang sabi nila. Jesus. Amin niya si Jesu Cristo, Jesus Christ. Di syempre, hindi na ako nakapagsalita, nakikinig na lang ako. Sabi nila, yung panahon na buhay pa si Jesu Cristo, si Jesus Christ, nagpunta na doon at tinulungan sila kung paano makakatulong din sa iba and how to preserve the place.
And then after that, isipin nyo how many thousands of years ago yon. That was before Christ. BC yun, hindi AD, hindi after that. BC, ilang taon yon. Ang mga sumunod na tumutulong sa kanila, iba naman, na nakita ko na nandoon. Merong mga beings na nandoon. Matatangkad. Na hindi elementals. Matatangkad, ma'am. Basta malalaki ulo. Basta nagkabukuhan. Basta hindi sila elementals. Okay, hindi sila elementals. I think, ito, palaging nandun, nagbabantay, tumutulong to protect them also, and sometimes to protect us. Pag uturuan tayo ng leksyon. Kaya ko nasabi yun, Ma'am Elizabeth. May time kasi na nanonood din kami sa isang vlog na nagpunta roon. Abay, trinay namin na suriin mabuti kung ano yung paligid. Abay, sa remote viewing po ito, Ma'am Elizabeth, hindi naman astral. Pero parang lumalabas na may mga sasakyan doon na lumilipad. Totoo yan. Matatayog yung mga building, tapos yung itsura ng mga tao, sinauna at moderno. Yes, tama siya doon sa part na yon. Combination, no? Pero karamihan doon, hindi ko alam sa Tagalog yung silhouette, parang silhouette, basta malambot ang tela ng damit. Na kasi hindi naman sila lumalakad sa lupa, parang hinahangin, alam mo yun, malambot na malambot. Ayun, at least may idea na si Master Gala kung sakaling bumalik siya uli doon sa Birinan. Ay, may part na po yun. Sa channel ko po kung sakali. Pero may mga tanong ho rito. Balak po namin pumunta doon ng talaga mag-overnight. Yun ang balak namin sa susunod kung sakali. Abay, di magdala kayo ng offering, di ba, Ma'am Elizabeth? Opo. Bulaklak or prutas, any food siguro, no? Pagdadalahin namin yung pagdadalahin ko po yung pinsang ko na maraming alam din po sa gano'n na Pero huwag kayong magdadala ng video. Huwag kayong magdadala ng ganyan. Number 1, hindi nila gusto. Number 2, hindi naman tatalab, hindi aandar. Hindi mawawala lang. Pagka meron silang ayaw, kasi nangyari na sa akin yan ng panahon ni Jimmy Licauco May sinasabi ako tungkol sa bagay na hindi ko dapat sabihin, na hindi na record lahat. Nothing. Absolutely nothing. So, alam ko na yun At saka yung tungkol sa pagkain ng itim at puti na kanin, naman yan, SOP ika nga, sa lahat ng kaharian ng mga elementals, palaging yun ang SOP, may pagkain i-o-offer sa'yo. Pero, parang tingin ko, ngayon hindi na masyadong ino-offer yon kasi parang paso na, alam na ng lahat ng tao yung ayaw. Hindi ako nakakain nun. Basta nakita ko, yung napakaraming pagkain na nakalatag. Parang palaging may fiesta. Pero marami ring seryosong nakipag-usap sa akin kasi nga, doon sa nangyayari dito sa atin ngayon. Na parang hindi nila maintindihan kung bakit hindi natin maintindihan. Tama ba yung sinabi ko? Tama ho. Tama naman, di ba? Ma'am Elizabeth, may tanong po rito. Yung po bang nakakarating ng Biringan pinipili lamang? Hindi yung basta ka makakarating? Meaning... lahat naman pwedeng magpunta. Pero hindi lahat makakapasok. Ngayon. Yun lang yun. Hindi lahat makakapasok. Kasi number 1, kailangan alam mo kung yung sigurado ka sa purpose mo kung bakit ka pupunta. Opo. Ang number 1 na hinahanap nila yung purity of thoughts, yung iniisip mo. Kasi ayaw nila yung may masamang intention, I suppose, of course. Katulad nga ng, siyempre, kahit naman sino, Yun ang number 1. Yung pangalawa, yung, tsaka sila, very, very, ayaw nila yung, sorry, maraming masasagasaan dito, baka hindi nila magustuhan. Sinabi nila sa akin to, ayaw nila yung mga babaeng halos hubad na. Yung dadating doon na ganyan lang, yung walang parang walang paggalang, naka-nyot-nyot, ganyan. At parang hindi nila masyadong hindi nila masyadong, siguro conservative sila. Yan, ganyan, yun lang masasabi ko.
Ayan. Siguro, Ma'am Elizabeth, interesado po kami dun sa ginawa po ninyong process, how to go to Biringan by astral travel. Ano ho ba yung ginawa nyo doon, Ma'am Elizabeth? The truth is, mas madaling gawin yung astral traveling kaysa sa remote viewing. Opo. People, everyone can do astral traveling, hindi lang makontrol. Opo. Tuwing matutulog tayo, nag-astral travel tayo, hindi lang natin palaging naaalala. Yung remote viewing kasi, normally, most people na nagtitrain o kinukuha ng mga gobyernong nangangailangan ng mga spy are people who are kahit papano psychic, kahit papano may alam na kung papano ano ba sa Tagalog ang remote viewing? Lakbay diwa? Hindi naman kasi pag nag-astral travel ka, nagagawa mo yon kahit tulog ka. Bago ka matulog, tsak mag-astral travel ka. Pag magre-remote viewing ka, pinoproject kung ilan mo man yung, kayo, pinoproject mo yung consciousness mo sa iba. hindi mo kailangang tulog. Yes. Gising ka. You have to be very aware of everything, of all the surroundings, because you have to take notes. Yes. Kailangan ma-note mo yun lahat at ikukumpara yun dun sa kasama mong nagre-remote viewing to assure everyone na tama, na pareho, na totoo yung nakita ninyo. Ganon yun. Kailangan may comparison. Accuracy. Yun. Kapag ka magkaiba yung ninyo, di fake, hindi totoo. O pareho kayo lang hindi nakarating, iba yung napuntahan. Yun ang difference. Astral traveling, pagka natuto kang mag-meditate, magdasal, after a while, pwede mong gawin yun eh. Kailangan mo lang siguruhin na nakahanda ka pag nakarating ka doon. Kasi hindi biro pag nakapasok ka. Yung makikita mo ron, hindi biro. Pero may fear dito, Ma'am Elizabeth, baka raw hindi makabalik sa katawan pag nag-astral travel. Ayan po ang pinakamali sa lahat. Wala pong taong nag-astral traveling na hindi nakabalik. Kasi meron po tayong cord. Alam nyo yung cord? Meron po tayong silver cord. Wala po yan dito, hindi po yan dito, nandito po yan sa pusod. Yan pong silver cord na yan, para kang saranggola. Hindi lahat ng lugar na gusto mong puntahan ay mararating mo. Depende yun sa kakayahan ng katawan mo, sa health mo, sa pag-iisip mo, sa intention mo. Akala ng iba, pag nakapag-astral travel ka na, dahil marunong ka nang mag-meditate, pwede ka nang pumunta sa Akashic Record, pwede ka nang pumasok sa bahay ng mga hari, sa London. Hindi po. Hindi ganun kadali. Kung wala kang karapatan, walang tamang proseso, walang dahilan, hahatakin ka ng sarili mong cord. Kaya wala hong katotohanan yung hindi na makakabalik, may papasok na ibang spirito sa katawan. Never po nangyari yon. Iba po yun. Natututuloy si Master Gala sa atin, lalo na sa inyo, Ma'am Elizabeth, tungkol sa astral travel. Baka one time mag-astral travel ka na lang, Master Gala. Para curious kaya mo yan. Opo, Ma'am Elizabeth, curious lang ako. 'Di ba sabi niyo yung time na feeling niyo 30 minutes kayong nawala lang. Tapos feeling niyo po 8 hours kayong po ba? Nakalimutan ko yung sinabi niyo kanina. Feeling ko sandali lang ako doon, wala pang 30 minutes. Yung pala, 8 oras ako nawala. So paano po 'yun? Yung natulog po kayo, ano po yung pakiramdam? Big sabihin sa physical, nung tulog po kayo sa physical noon? Hindi, gising. Gising ako dahil talagang gusto kong pumunta. Pinaghandaan ko yun. Okay po. Control dito. Kasi, anak, ipinanganak akong ganito. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito noon. Ngayon, open na lahat. Hindi ko na itinatago at hindi na ako nahihiyang ikwento. Total, hindi naman ako namimilit katulad mo na maniwala sila sa atin. Tama. Opo. May karapatan silang huwag maniwala kung ayaw nila. Pero itong atin, yung nangyayari sa'yo, nangyayari sa akin, katulad ng sinabi mo kanina, sarili nating eksperyensya. Hindi ba? Wala naman tayong iba po kasi yung pakiramdam. Yung alam mo yung, kahit nasa bangka ka pa lang nung time na yun, kung ako, yung pag binabalikan ko, pag naaalala ko siya, para bang kahapon lang eh. Yung alam, talagang sariwang-sariwa. Yung pakiramdam, nandun pa rin. Ayan yun. Yan Enchanted. Enchanted talaga yung place.
Napag-uusapan natin ngayon, Ma'am Elizabeth and Master G, tungkol sa astral travel. Meron tayong isa pang bisita rito, si Dr. Joe Villasano. At mukhang mag-share sa atin. Master ko yan. Master natin. Mag-share sa atin ng mga information about astral travel. Dr. Joe, magandang gabi sa inyo and welcome to our program, Gabi ng Misteryo, Ma'am. Dr. Joe. Ayan, ito na siya. Ma'am Jo, kumusta na po kayo? Ayan, wala po kayong audio, ma'am. Naka-off pa. Yun. Awampay. Awan mangag. Bye. Hi, Ma'am Jo, kumusta na kayo? Okay, How are you? Opo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat ng mga taga-pakinig at taga-panood sa buong mundo ng Gabi na Misteryo sa aking pinakamagaling na estudyante, si Ma'am Elizabeth. Congratulations po at ang ating pong vlogger na nagpunta mismo, physical presence sa Biringan City. Sir Ray. Opo. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat muli. Ma'am Jo, nag-astral travel ka ba ngayon papuntang Biringan? Hindi, actually, ang akin lang pong ginawa ay to check kung ano ba talaga itong Biringan. Ito ba ay lugar na physical o a state of consciousness? So ano po nangyari? So yung pong mga sinabi ni Ma'am Elizabeth ay tugma po doon sa sinasabi sa akin ng lugar. So state of consciousness po siya na parang nasa ibang wavelength. Kung baga halimbawa sa DSRH, ganito yung inyong wave frequency length, at sa iba naman ay ibang vibration. Kaya sinabi niya na nakalutang yung mga sasakyan dahil wala pong physicality yung kanila pong dimension. At pwede po na yung mga physical experiences natin ay hindi actually katulad nila. Dahil di ba ang ating pong existence ay may iba-iba pong dimension. Marahil hindi po masyado maintindihan ng lahat ng tao. Na ang ating physicality ay parang tayo lang ang nakakaramdam, Ray. Tayo lang. So, yung ibang levels ng consciousness ay hindi natin na-access dahil nandun tayo sa physical waves. Ito ba, Ma'am Jo, sa palagay ho ba ninyo, ito naisip ko rin to kapag may ganyang city sa Samar, Invisible City of Biringan, meron din mga katulad na ganon sa ibang lugar na magkakadugtong sila, meaning may portal doon. Let's say, mayroong portal sa Banahaw na mayroon din ganyang city, pwede ho yun? They can travel from Biringan to Banahaw through portals? Opo, wala pong distance, wala pong time. At kahit po doon sa aming probinsya ni Manaybet, ay madalas po kaming pumupunta sa dimension na yon. Example po, halimbawa itong bulkan na yon. Sa physical plane po, mapapasok ka, masusunog ka sa bulkan. Pero kami po, ni Manaybet, nakakapasok sa loob ng bulkan. Hindi kami nasusunog. Dahil sa astral? Opo. No. At ako rin, sa kinukwento ni Manaybet, ikinukonfirm ko po, na ako dinala na rin sa kingdom nung maliit pa po ako, nung mga elementals. Yung sinasabi niya na mga pinapipili sa pagkain, na-experience ko na rin po yun. Anong pinili yung pagkain, ma'am? Puti o itim? Ang sabi ng nanay ko, huwag kang kumain. Kahit na ano. Binantayan po ako ng nanay ko, opo. Kaya nakabalik din po ako. Alam po ng nanay ko na makakabalik ako. Kahit pinalitan po yung katawan ko ng parang saging daw na nakikita. Dahil mga 3 araw po hindi nila ako makita. Pero alam ng nanay ko, nababalik po ako sa physical state. Kaya hindi po siya nag-worry. Pareho kami ni Manay Jo. Ako rin katawan ng saging. Tapos tinapon ako sa labas ng bintana. Totoo yung saging. Totoo pala diba? yun. Parang hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Ano? Totoo pala yung ganun. Katawan ng saging yung naiiwan sa lupa.
Para po to represent physicality lang. Oo, to represent the physical. Pareho kami ng pananggalingan ni Manay Jo. Hindi ko alam kung coincidence o talagang nakatalaga kasi hindi kami magkakilala pero iisang eskwelahan namin. Pareho kami taga Bicol, hindi ba? Si Manay Jo Vilasano, siya ang nagturo sa akin kung paano gamitin lahat ng kaalaman ko. Tinatago ko lahat yan dati. Siya lang nakakaalam. Opo. At nag-graduate po yan, si Manay Beth, doon sa isa kong test na pinahanap ko po sa kanya yung nawawalang 15 years old ba yun na teenager sa Japan. Nung tinulungan ko po siya mag-travel, nakita niya pati yung numero ng street, pangalan ng street, mentally na-interpret niya kasi hindi naman siya marunong magbasa ng Hapon na characters eh. Yes. Pero na-interpret niya yon at nahanap po yon yung nawawala na yun sa Japan. Yun po ang kanyang first test. Ang susunod pong pinasahan yan, nung pong nagkasunog diyan sa Tambakan, ano ang tawag diyan, Manay? Yung diyan sa Fairview, Payatas. Pagdating, nasa bungad pa lang po kami ng Payatas, pumasok na po ang lahat ng mga kaluluwa ng mga natambunan at pumilang magsalita at para malaman ng mga kamag-anakan nila kung ano nangyari sa kanila. So, Manay Beth po. Yan po ang gift niyan. Ma'am Elizabeth, meron na ba nakalapit sa inyo na pinapahanap yung sumakabilang bahay niyang mister? Maraming nagre-request pero hindi ito pong binigay sa akin ng langit hindi naman para tumawag ng mga kaluluwang namatay. Ang dami kasi pong nagre-request sa akin na hanapin ko yung nawawala. Yung hindi ko masabi yung iba talaga naglalayas, may kinakasama ng iba. Hindi mo alam mo yun, hindi totoong namatay. O kung namatay naman, hindi po ako nagtatawag ng patay na kaluluwa. Hindi talaga po. Unless gusto nilang lumapit, makipag-usap, saka lang po ako magiging medium, katulad nung ginawa sa akin ni Manay Jo. At hindi ko ginagawa yun. Noon na wala siya. Takot po ako kasi hindi ako magising. Master G, baka meron kay tatanong kay Ma'am Jo saka kay Ma'am Elizabeth. Ano po? Tanong ko lang po. Ano po siya? Kusan nyo lang po ba yung bata pa kayo talaga, alam nyo na sa sarili nyo yan, na meron na kayong ganun? Or paano po ba? May nagturo din sa inyo? Or instinct lang ba siya? Pwede ba pag-aralan, hindi, Ma'am Jo? Talaga. I was born like this. Pinanganak akong ganito. Hindi ko naman alam na ako pala'y kakaiba. Pero sinabi sa akin ng lola ko na wag ako magkukwento sa mga kaibigan ko na meron akong kinakausap na hindi nakikita ng iba, yung mga taga-gubat. Kabilang na, kaya ginubatan yung amin kasi nasa gubat kami. Oo. Ngayon, talagang meron ako niyan, pero wala naman akong tawag dyan, hindi ko alam yon. Yung lolo ko, ganun din. Pero maagang namatay yung lolo ko, he was guiding me. Yun, nakakapag-manifest. Yun, ang favorite niya, ay mamon. Pag gusto namin kumain ng mamon, magdadasal yon, mamaya meron ng mamon. Wow. Lumalabas yung mamon. Wow. Pero magtataka ka, hindi yun nanghihingi ng pera, hindi nanghihingi ng numero sa wedding. Walang ganun. Usually, very simple things lang ang hinihiling. Ngayon, siguro, kaya hindi na nagbibigay sa iba kasi ang hinihingi palagi number sa loto. Pwede ho bang pag-aralan ang astral traveling, Ma'am Jo? Ay, eto po, ang magandang balita, itong aking magandang estudyante, tinuruan siya ng langit, yung pamamaraan na safe para mag-guide po yung mga, meron po siya ng mga Saturday classes. At ito po ay safe at hindi ito panghihimasok sa mga lugar dahil napaka-stricto po ang guidelines na binibigay ko sa mga estudyante tulad po kay Manay na tayo po ay tumutulong lamang para sa kapakanan ng kapwa. Hindi po tayo pwedeng maghimasok sa privacy ng kapwa. Unless na pinayagan. Pag pinayagan po ay para sa isang creative or positive intention saka po namin ginagawa. Lagi pong may permiso sa lugar, sa kaluluwa ng tao, at sa kaluluwa ng mga bagay na nakapaligid. Kailangan po yung permiso lagi. Ito hong sunod na tanong ko na po, Ma'am Elizabeth, saan daw ho kayo pwedeng mapuntahan para makapag-aral mag-astral travel?
ano po, tingnan nyo na lang po yung TikTok ko, nandun naman po yung link. Ano po, pagka na-contact ninyo ako, tsaka nakapasok kayo dun sa link, ibig sabihin, pwede kayo matuto. Ako palagi yun ako po maski na yung pag nakarating ka sa akin, ibig sabihin, may nagparating sa'yo, may nagdala sa'yo. Hindi yung, hindi ko po ina-advertise na, lahat kayo, pumunta kayo rito, hindi po ganon. Meron talagang maaring makarating, merong hindi. Punta po kayo sa TikTok. Meron po akong link doon. Tapos pwede po kayong mag-message sa akin. Tapos siguro January na kasi masyado nang gipit sa panahon ngayong December. Yes. Is this online or face-to-face, ma'am? Ay, naku, hindi ko pwedeng online yan. Face-to-face po yan. Opo. Kasi yung magkaka-classmates, sila po ang binibigyan ng test para malaman namin kung nakarating, kung may nakita, kung tama ang nakita. Hindi basta-basta po yan. Sabagay, pagka merong nagturo niyan online, mag-ingat kayo ng kaunti. Sabagay, nung umattend ako dati kay Sir Jimmy, talagang 5 succeeding nights yung astral travel workshop na ipinagawa nyo sa amin. Nakaraos naman. Ay, tagal, no? Tagal. Yung akin, awa ng Diyos, itong last batch ko lang, dun sa 8, 7 nakapag-astral travel. Wow. Actually, 8 silang nakapag-astral travel. Ayaw lang maniwala nung isa. There are students like that na kahit nangyayari na may disbelief, walang masyadong yun, mabilis lang yan pagka desidido ka. Alright. Master G, please invite your fans at syempre para tumutok sa iyong mga vlog, sa iyong YouTube channel. Go ahead, Mr. Gala. Opo. This is Master G, Master Gala. Yun po, aka ang RJ po yung real name ko. Ngayon sa YouTube po is naghingi po ako ng suporta na ma-reach na po natin yung 1 million. Pero kahit hindi pa man, kasi nasa 700 na po tayo, 1,000, ay okay lang din po yun. Pero yun, maraming salamat din po sa mga sumuporta. Kaya po, isa po ako sa maswerte na nakarating dito. Nakausap ko po kayo ni Ma'am Elizabeth. Yan. Dito po sa DCRH na pinapakinggan ko lang sa radyo, bata pa ako noon. Yun. Mga bata pa yun po, supportahan lang po ang YouTube po. Yes, YouTube channel mo. Opo, ang YouTube channel ko po is Master Gala, tapos yung TikTok, ganun din po, at saka yung Facebook page. Ayan. Yun po. Master D, maraming salamat sa iyo. Thank you din po sa inyo. Thank you so much. Nice meeting you, Master. Thank you po. Nice meeting you. Thank you din po, Miss Elizabeth Oropesa at saka si Dr. Joe Villasano. Villasano, oo. Ma'am Jo, maraming salamat muli, ma'am. And next time, mag-usap tayo tungkol sa astral travel ng mas mahabang oras. Thank you po. Salamat po. Gustong magpagamot sa'yo, Manay. Ay, oo, sa marami pong nakapila. Sa next week po, sa Moscow na po ako, pero online, lagi naman po tayo nakakasama ni Ray, at yung pong gusto pong makipag-ugnayan ay pwede po silang mag-message sa Viber na 0918-911-0035. 0918-911-0035. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat, Dr. Joe. Ma'am Elizabeth, naku, muli, salamat po sa inyo binigay sa amin na oras sa gabi ng misteryo, ma'am. Thank you very much also for the invitation. God bless everyone. Sana po lahat tayo magmahalan, huwag nang mag-away o huwag magsiraan, at kung hindi po nauunawaan o ayaw maniwala, walang problema, huwag na lang mag-comment ng bastos at masama. Tama, ayan. Salamat po. Thank you so much. Yan po ating pong gabi na misteryo, ng pong gabing ito, mga kaibigan, ng Sabado.